na kanina yung dengue po. So, yung mga maliliit po na insecto, maaaring lumaki. Kaya po lahat sa bansa po natin, marami po nagkakasakit na dengue. Tapos yung mga daga po, yun po, isa rin po yun sa mga kanina na pagkalat ng sakit. Tapos ito po, mga sagot. Ang higa-higa po sige idulot ng pag-init ng mundo ay pagkakamay-isa ng pag-init ng mundo na sumasakal sa mga aksyon upang pababahin ang negatibong epekto o malabang na pangyayari ng pag-init ng mundo. Ito po, yung mga positibo po tayo, yung nakatigil sa pag-init ng mundo ay ano po. Ito po, apat na kategorya o hanggang sa may isa ng pag-init ng mundo. Pagbabawas sa paggamit ng enerhiya. Siyempre kapag gumagamit po tayo ng enerhiya, tapos gumagamit, madaas yung enerhiya na gagamit natin. Kaya po nabubukas ng ozone layer natin. Number 2, pag-iwas sa paggamit ng petroleum, paligid ng base ng carbon, paggamit ng ibang. So, nagsisiga ka na po. Yung sa mga sasakyan po, yung nilalabas po nila puso, makakadagdag din po yun sa sa pagkabunas ng ozone layer. Kasi may gamit po silang carbon eh. Tapos yun, pag hindi lahat patatago ng carbon. Yun din po, pag tinatago po yung carbon, na yung mga enerhiya po na nagsasama-sama, kaya nakakasira din po siya sa ozone layer. Pagbaba sa paggamit ng enerhiya, yun po yung pagtitipid po ng enerhiya. Ito naman po, mga hakbangin upang maiwasan ang pag-init ng mundo. Pagbunsad ng mga bagong teknolohiya. Ito po, sa mga bagong teknolohiya po ngayon, marami pong bagay na na-invento ngayon na nakakaiwas sa pagdagdag ng ozone layer. Example po yun yung tinatawag na solar diesel. Yung solar nakakabawas po siya kasi hindi lang po siya gumagamit ng petrolyo. Tapos galing pa po sa solar. Direct na po yung enerhiya sa araw. Dahil dito sa TV, sa kaya mo. Apo, yun po yun. Sa Japan, solar. Ang gagamitin po yun sa araw. Pag-bike na lang tayo. Huwag na tayo mag-jeep. Yun nga po, yung kung meron po sa araw na kumukuhay po na ng power supply, meron dito sa hangin. Yun po yung kumukuha yung Tubig yun. yan po sa mga wind. Nandun sila kung paano po kalakas yung hangin, ganun din po yung nakukuha nila kuryente. Ganun po sa mga liblib na lugar. Doon lang din po sila kumukuha ng kuryente. Lakas lang sila. Yun po yung mga Nuclear? Yung nuclear po, alam niyo naman po siguro yung nuclear. Parang Konting amount ng nuclear, pwedeng pasabugin nila. Hindi po lahat ng laking amount ng kasi po maaari po sumaw. Yun nga po, yung sasakyan de kuryente o hybrid, bigla po yung ini-invento ngayon, yung mga sasakyang hindi na po kailangan ng gasolina para makaiwan po tayo. Meron nga po ngayon ang ginagamit ko, cooking oil. Tapos may tubig. Meron din pong tubig lang. Yan, kasi tipid po sa enerhiya. Kung wala naman po ng tao sa bahay nyo at kukunti lang po kayo, pwede po magtipid ng enerhiya. Biodiesel, yun nga po yung alternatibong gasolina para hindi makadagdag sa uso. Yung fuel cell, yun po yung mga yung mga baterya. Yung charge ko nyo. Opo. Nangisa pa mga kulit. Meron din po mga paraan na pwedeng makakulang upang maiwasan